Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Wednesday po ngayon. Masayang Wednesday sa inyo lahat. Masayang Wednesday, Kuya Benny. Masayang Wednesday at masayang Wednesday po sa ating pong mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan, nako, madamdami. Kung parang ano ang panahon ngayon, parang makulimlim eh. Oo, makulimlim. Makulimlim. Pero yung init, sobrang init, Oh, yun na nga. papawisan ka, tapos biglang uulan, aambon, mag-ingat po tayo, uso na ang sakit ngayon. Ano tayo? Gloomy weather, no? Diba? Grabe. Oo, Kaya pala sa Senado ay gloomy rin. Mayroong masaya, pero meron ding talagang napaiyak. Oo, napaiyak talagang po sa very Senado. emotional. Yan, no? Yung hinihintay po ninyo na chairman ng Blue Ribbon Committee, meron na. Meron na. Ay, nako. At ang nagwagi, walang dilit iba kundi si mayroong ang tag yan. Senadora Pia Cayetano. Yeah. Yan. Siya na po ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. May Ang nakikita ko dyan. Ha? May nakikita ko dyan. Na ano? Yan ang nakikita kong kumbaga yung safe approach Sa mga ng bagong liderato. Sa mga nangyari. Oo, sa mga nangyari. Para bang gusto nilang, parang alam mo yon yung mawala Oo. yung tensyon. Di ba? Ganoon. Kaya yan ang inanla. Dahil nga naman, siyempre, nakita natin talagang yung nangyaring tensyon sa pagitan ng ating minamahal na senador Dante Marcoleta at Ping Lacson. No? Pero ang gusto ng liderato, Makapagtrabaho ng ayos. pagtrabaho ng maayos. Aha. Kalimutan muna natin yung mga away-away. Aha. Oo, parang ganun yung dating pero ang tanong dyan, ano ang mangyayari doon sa flood control issue na yan? Lalo pa nga ngayon, kung chairman si Senadora Pia, ang tinalagang vice chairman, Senator Ping. Aha. Yes, siya ang vice chair ng Blue Ribbon Committee. Sabi tuloy yun ng mga nag-message sa akin, Jen, mukhang napakinggan ka ni Senador Alan Peter Cayetano. Kasi di ba, naalala mo nung Monday, pinag-uusapan natin yan. Sabi ko, kung ako tatanungin, at sa katauhan, Senador Marcoleta, hindi ko tatanggapin ng Blue Ribbon Committee. Di ba? Bakit naman? Kasi di ba, kumbaga sa isang bahay, halimbawa ko pa isang bahay, di ba? Isang bahay ay niya na sinira ninyo, winasak ninyo, tapos ang gusto nyo, tatayo ko uli. Pag hindi ko natayo, sisisihin nyo ako. Ayun, masakit Di ba? Well, hindi ko naman alam. Ano ha? Mukhang ganun ang nangyari. Pero ako naman naniniwala kung tatanggapin ni Senador Rodante Marcoleta yan bilang chairman, tsak, may plano naman siya siguro. No? Well, ito na nga po, nangyari, hindi na po si Senador Rodante Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa halip, ibinigay sa kanya ang Committee on Justice and Human Rights. Yun. Senate Committee on Justice and Human Rights. So, sa madaling salita, ito na yung katapusan ng justice. Dahil siya na ang hawak ng Justice Committee. Tama. Pero kasi parang, well, hindi pa naman natin alam. Ano? Ang action kasi ngayon nasa Blue Ribbon. Pero siyempre, automatic naman, member pa rin naman siya ng Blue Ribbon Committee. Yun. Ano ha? Diyan natin siguro malalaman kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kasi hinihintay nila magpatawag na agad ng pagdinig ang Blue Ribbon. Hindi ko lang alam kung ano plano ni Senadora Pia Cayetano. Kung paanong approach ang gagawin niya. Yan, ano ha? Kung mainitan ba yan, o malumanay na approach. Alam, maraming ano yan, ha? Medyo critical ang sitwasyon na yan. Ay, totoo. Dahil inaabangan niya ng taong bayan. At may inaasahan ng taong bayan na talaga mabigyan ng katarungan yung kanilang mga hinaing. Yan. Katarungan, magkaroon ng resulta yung investigasyon ng Blue Ribbon. Ano ha? Pero bago yan, Kuya Benny,
hindi po napigilan ni Senadora Pia Cayetano na mapaluha habang nagsasalita kanina. Hindi po dahil sa kasiyahan. Sapagkat siya naging chairman ng Blue Ribbon. Kundi yung pakiramdam ba na siya ay nasiphayo. Ano ba alam mo naramdam na parang nasiphayo ka ng husto sa kapwa mo, Senador? Kasi bago siya nagsalita, ay nagsalita si Senadora Risa Ontiveros na ang kanyang sinasabi sa mga yung mga nangyari doon, di ba, nung Lunes, Martes, hanggang ngayon, nung nakalipas pang linggo, para anyang walang nangyari sa Senado. Parang wala lang. Parang wala lang anya. Ha? Sabi niya, parang wala lang. Oh. Yun ata ang nagbunsod kung bakit napatindig si Senadora Pia Cayetano, hindi po para magpasalamat sa pagiging chairperson ng Blue Ribbon, kundi para sagutin yung naging pahayag na yon ni Senadora Risa Ontiveros. Di ba? Gusto mo ba marinig? Sige nga, yung maramdaming pakinggan natin. pahayag? Oo. Ito po, iparinig namin sa inyo ang maramdaming pahayag ni Senadora Pia Cayetano. Yan. Nangampanya pa. Senadora Pia, panoorin natin. At interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Ayun, no? Ay, kaya naman pala hindi niya mapigil talaga yung kanyang damdamin, no? Medyo na, Oo nga naman. sa nakita ko, para bang na-insulto siya. Kasi kung sabi mo, parang wala lang eh. Parang wala lang. Wala lang naman yun. Diba? Parang, Pero nakita mo yung ate niya, no? Senadora Loren Legarda, talaga namang kung todo ang hagod eh. Pati si Senador Joel Villanueva. Sa isang anggulo pa, makita mong parang nagpahid din ng luha, ano? Si Senadora Loren Legarda, mukhang natangay sa pagiging maramdamin. O, kita mo yun, oh. Hindi dahil sa tabi ng opisina rin ni Senator Loren Legarda nangyari yan pinto, eh. kasi doon sa mga video nakita mo, yung pinto talaga ng opisina ng Senadora Loren yung di ba? Doon nagkaroon ng putukan eh. Pero kapag ganito na ang reaksyon ng isang senador, well, alam nyo, nakita natin, napaka irresponsable ng mga netizen na parang kinukutya pa. Si Senador Pia Cayetano na kesyo nag-a-acting, abay kung kayo po mismo. Meron ba mga ganun sa social media? Meron ganun sa social naman, media. Grabe naman. Alam nyo po, napaka-irresponsable ninyo na kung kayo po ay personal na nandun, would you imagine, senador na po. Ang nagre-react ng ganyan, hindi na po isang maliit na Juan de la Cruz. Yun. Senador na po. Kailan po natin aaksyonan ito at kailan po tayo magigising sa katotohanan
na ang sitwasyon po ngayon, talaga nga namang palalim ng palalim. Oo, tama. Ang sugat na natatamo ng mahal nating bansa. Kasi nga, halimbawa, alam mo, kung may gulo, Kuya Benny, no? Siguro maiisip mong kung ikaw senador, no? Halimbawa, may gulo sa labas. Isa sa mga pupuntahan mong opisina ng Senado, kasi alam mong safe dun eh. Oo. Di ba? Protektado ka dun eh. Yes. Di ba? Kasi Now, alam with mo, that situation, talagang iba na yung pakiramdam mo. Now, with that, of course, parang bata po tayo ngayong lahat. No? Bilang bata, kapag mayroong sitwasyon, ang una po nating hahanapin ay yung nakatatanda sa atin. Oo, naman. Kuya, ate, tatay, nanay. yes. Kung may tita, tito, lolo, lola. Yan po yung una nating hahanapin. So ngayon po, since senador na po, at tumatayo rin isa sa mga magulang natin, ang umiiyak ng ganyan, sino po yung dapat nilang takbuhan? Ayun. Siguro marapat lamang na ang Malacanang sa halip na magkaroon pa po ng Palitan ng salita, no? ng Yung salita, clash. Oo. maganda siguro Paglubagi natin ng loob ng magkabilang panig, di ba? Gaya rin yung nangyari sa pag-appoint kay Pia doon sa Blue Ribbon Committee. Abay, malinaw naman nakikita natin na ang objective talaga is to reach out. Ayan, yan, oo. Para magkaisa tayo at maibalik yung ating trabaho at puso sa taong bayan. Yan, matapos yung problema ito. Matapos yung problema. Well, eto naman po, sa usaping barilan na yan at putukan na yan, abay siguro kailangan natin ngayon ng isang ama o ina na tatayo sa gitna at para sabihin, mga anak, huwag kayo mag-alala. Nandito ako, ang inyong ama. Yan. Pero magkakaroon daw ata ng investigation. Okay. Mayroon ata mga resolution na yung buong Senado ang mag-i-investigate ukol sa bagay na ito. Bagamat meron na pong investigasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, magpapatawag din ata ng investigasyon ang Senado ukol sa bagay na ito. Pero napansin mo ba, ang lalong nagpasakit ng kalooban ni Senadora Pia Cayetano kasi bago yung pagkaka-elect ng kanyang kapatid bilang Senate President, kasama ito sa majority. Di ba? Yes. Nung ang Senate President pa, Senador Tito Soto, sila, nasa part isa. Ito yung Hindi mo may pinaguhugutan talaga yun na siya. nga, nung sinabi niya nagkaputukang ito, tinignan ko anya ang ating Viber group. Siguro hindi pa siya tinatanggal. Yung Viber group ng dating majority daw eh. Di ba? Automatic siguro pagka tinanggal ka, maglilib ka o kaya tatanggalin ka. Pero hindi daw sila tinanggal. Kung nakita niya, wala man lamang daw kumamusta sa kanya. Sa kabila nung nangyari yon sa dating mga kasamahan niya sa majority. So, parang nagbigay duda sa kanya na mukhang may kinalaman talaga kayo. Parang gano'n yung dating. Yun na Di ba? Ay, nako. Pero kasi, bagay, nauna kasi dyan, kayo na, magsimula, nagsalita si Senador Erwin Tulfo rin na ang kanya namang punto ay wag nyo namang isisi na parang lumalabas sa social media na sinisisi sa kanila. Kumbaga, nung wala sila doon, at saka naganap yung tensyon sa loob ng Senado. Ay, no. Pero ano na, pagkatapos po niyan, mga kababayan, in fairness, kinwalify naman si Senadora Risa Ontiveros yung kanyang naging statement na sinabi niyang parang wala lang. Parang wala lang, hindi ko alam, ang tinutukoy daw niya, yung sitwasyon ngayon. Yung sa araw na ito, na para bagang ang dating ay parang wala lang nangyari, ano ba sabihin? Parang back to normal na ang lahat. Parang ganun nga. Ano bang gusto nila? Pagdating sa magmamatsyag, andiyan pa ba? Andiyan pa ba? parang tensyonado ka pa rin ba? Tensyonado ka pa rin. Di ba? Well, hindi natin hindi natin pwedeng husgahan yung sinabi ni Senator Risa, pero maari gusto niya lang kalamayin kalooban ng ating yung mga senador na nandoon nung nangyari yon. Pero ang sa kasalukuyang mataas ang tensyon, abay talagang kailangan mag-ingat tayo sa mga bibitawan nating salita dahil iba ang magiging interpretasyon ng bawat isa. Dahil nga naman nalagay sa alanganin yung buhay ng bawat isa dahil putukan na ng baril ang narinig dyan. Parang kasi ang point daw ata ngayon, sabi ni Senadora, sa loob-loob daw niya, hindi daw siya mapanatag simula nung araw ng Lunes, Kuya Benny. Ito. Tinitingnan ko yung yung account at ang ipinapakita daw po natin ay para bang walang nangyari. Na para daw bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado
at mga Pilipino. Yan. Hindi daw po maliit na bagay. Pero kaya sumagot naman si Senadora Pia Cayetano, parang walang nangyari. Yeah. Ano, paano walang nangyari? Andun sila mismo, pensyonado, nung maganap na yon. Ano ha? Ang susunod pong pangyayari ngayon, mga kababayan, bago sila mag-adjourn kanina, ay bubuin na po ang mga komite ng Senado o parang buo na ata na mag-iimbestiga doon sa nangyaring tensyon sa loob ng Senado mismo. Yes. Ayun, ano ha? Sana po may kauuwian itong investigasyon na ito. At wag kasi di ba parang kahapon ipinakikita naman sa Palasyo ng Malacanang, di ba, sa pamamagitan ng Secretary John Vic Remulla at saka ng PNP chief, Senate is not under attack. Yun. Sana hindi ito maging sagutan lang nung magkabilang panig, ako ano pa man. Si General Aplasca, may sagot Na-ambush interview siya kanina, ukol sa bagay na ito. May paparinig ba natin yan, direct? Yung ambush interview kay retired General Mau Aplasca, nung siya pumunta sa Senado kanina, pinuna siya ng reaksyon doon sa ipinakita mga video doon sa Malacanang kahapon. Sabi niya, mukhang may mga lugar, may mga portion daw ata ng video na in-splice batay sa gustong palabasin nung mga naunang nag-imbestiga. Ito nga pong PNP tsaka ng DIRG. Pero yun na nga po, meron ba tayo naman mapaparinig natin? Yung kuha ni Arnel Verdan, yung ating cameraman, saglit lang daw, Kuya Benny. Kasi dito dapat na pagtagditag din natin, Kuya Benny, no? Hindi sa ano pa man po, kundi, alam nyo naman, sa palatuntunan sa ganang mamamayan, gusto natin magkaroon ng mas malawak na picture ang ating mga kababayan kung bakit po naganap ang ganung mga pangyayari. Yes. Di ba? Para balanse. Yun. So yun po ang latest, mga kababayan. Ang latest po, naitalaga na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, Senadora Pia Cayetano. Yes. Na wala hong tumutol. At ang Vice Chair, Senator Pampilo Ping Lacson. Ang inyo pong tinatanong, Senador Rodante Marcoleta, meron po siyang bagong komite. Senate Committee on Justice and Human Rights. Yeah. Yan, Ang kanya namang Vice Chair, best friend din niya. Kapwa niya Kapampangan. Senador Kiko Pangilinan. Yan. Magandang ito. Para at least parehas na parehas, di ba? Kasi ganun pala yun. Majority tapos ikaw ay minority, yun ang vice chair. mo. Yan. Wala pa pong pahayag si Senadora Pia Cayetano. Bukod doon sa kanya naging madamdaming pahayag kanina, tungkol naman po sa pagiging chairman niya ng Blue Ribbon Committee, Kuya Benny. Pero kung halimbawa, kung ikaw si Senadora Pia, magpapatawag ka ba agad na itutuloy mo na agad ng investigasyon? Well, kailangan ituloy yung investigasyon para naman once and for all, mabigyan ng linaw yung mga katanungang nakabitin sa isipan ng ating mga kababayan. Pero ang sinasabi nga natin dito, napakaganda nga naman kung matutuloy yan dahil yung walang kasalanan, yung mga dapat maabsuelto, maabsuelto na. Ang maaga pa ay marinig ng taong bayan na talagang walang kasalanan. Alam mo, ang dami nakaladkad na pangalan dito na paano ba natin sasabihin? Yung lesser evil? Yung evil talaga wala. Yung masama talaga wala . Pero aywan ko lang mukhang, hindi ko alam kung ang target pa talaga nila malaman ng mastermind. Sino ba talaga ang nasa ulo ng lahat ng ito? Hindi lang yung mastermind, yung buong picture, buong sistema, scenario, yung buong picture, tama. At pagkatapos, mahinto na. Mahinto na, maisiwalat ang katotohanan, paano ginawa, saan nag-umpisa, saan natapos. Yan. Well, kapag nakuha natin lahat yun, abay, di na po mauulit etong nangyaring ito. Kasi sabi nila dati, nung panahon ni Napoles, ilang bilyon lang yun, Kuya Benny. Sabi nila, hindi na maulit yung Napoles na yan. Pero ang masakit nga doon sa Napoles na yon, hindi na ilabas yung buong picture. Yung buong picture, paano nag-umpisa, ano naging sitwasyon. Di ba doon nawala yung inalis na yung PIDAP? Yung pork inalis barrel? lang yung PIDAP. Nagbago na ata ng anyo. Nagbago, naging allocables. Nagbago ata ng anyo, Naging allocables daw ngayon. So, ito yung mga bagay-bagay na paano ba natin gagawin
para hindi na maulit muli. Yan. Yan sana ang punteriya, no? Na alam, yung accountability, mapanagot yung dapat mapanagot. Oo. At pagkatapos, matigil na po, masagkaan na yung bagay na yan. Yes, yung Diba? once and for all, magkaroon naman mapayapang pagtulog ang ating mga kababayan Oho. na sinasabing safe ang kanilang pera na ibinabayad sa buwis natin. At saka kahit pa paano, makabawi tayo. Hindi yung sapat na ibinigay ng mga nag-witness, di ba? Yung mayroong tag doon. Nagsoli ng Oo. 100 milyon. Hindi wala atang 1 bilyon na nabalik doon eh. Oo. May nangako ng 1 bilyon, wala pa binabalik hanggang ngayon eh. Di ba? Yan ang pangako ni Yusek Bernardo eh. Magkasauli siya ng 1 bilyon. Yun na nga eh. Oh. And of course, sana naman hindi totoo yung mga haka-hakang narinig natin na bukod sa isinosoli nila, may pinagsosolian pang iba. Sana hindi totoo yun. No po? Alam nyo naman, lahat ng paninira gagawin talaga. Kasi, Di ba? kasi sabi naman, ang nakuha daw niya para 8 bilyon, binabalik 1 bilyon. Hindi, alam ka namang laki na nakuha, magbalik ka ng 2 bilyon, dideklara natin 1 bilyon lang. Di ba? Parang gano'n ata ang nangyari dun. Hindi, ano yan eh. Kumbaga, merong mga sitwasyon na ganyan, pero sana na may hindi. Sana Sana mali na tayo. may hindi. Dahil napakalalim na ng sitwasyon na ito para hindi pumutok yung mga ganyang issue o galawan. No? Yan. Nako. Mamaya po, balikan natin. Meron na ba? Okay, ready na si retired General Mau Aplasca? Ano ha? Mamaya po, pag-usapan din natin yung hinihingi palang TRO, Kuya Benny, ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Supreme Court na ihinto yung, yung pag-aresto sa kanya ay mukhang hindi pinagbigyan yung TRO. Na-deny. Na-deny. Oo. Ano, ha? At alam nyo rin po ba, mga kababayan, totoo ba ito, Kuya Benny? Na ang SALN ng Pangulo ay grabe, no? Tama ba? Umabot na raw po ng halos malaki. Oo. Halos. Ayan, oh. Tumaas ng Ito na. 22. Yung pinakikita na pala natin sa television, eh. Marcos 400. net worth. No, ha? Noon daw pong June 2022, 329 million mahigit. Pero makalipas ang ilang taon, December 2025, last year, ay naging 475 million pesos. Halos 476 million. Nagkaroon daw po ng increase na 44.56% na increase Sa 3 taon. in 3 years. In 3 years. Oho. So, kung i-divide mo, mahigit 10% Ang itinaas. ang itinaas. Mahigit mga 15. Oh. Mga 13% 13% per year. per year. Ay bagay, kung Sa sweldo, kaya bang kitain yan? pwede naman siguro. No, pwedeng i-compute natin. Compute natin. Kaya wala tayong magagawa, ganun talaga. No? Wala tayong masamang tinapay, kung yun talaga. Wala naman. Kasi kung ako ang Pangulo, kung merong illegal yun, ba't ko dideklara ng ganyang kalaki? Yes. Di ba? Oh. Kung ano man po napipinta sa pananaw ng taong bayan, Hindi, bahala siguro po naman kayo. sa susunod, kapag maglalabas ng ganyan, isama nyo na yung paliwanag. Ganun, no? Para wala nang tanungan. Alam mo, you create Saan na more... ano pinanggalingan? No? Oo, you create more answers than more questions. Yun na nga. Oh, di ba? Parang yun nangyari kay Senador Senador Ping Lacson, di ba? Kasi 3 taon siyang wala sa posisyon, mula sa 50 million na kanyang ay naging 200 plus million ang kanyang SALN. Pero ang paliwanag naman doon, ay nagkaroon siya ng trabaho in 3 years na kumita ng maganda-ganda. Oo. Di ba? At least may paliwanag agad. Oo, dapat- Dito ba sa SALN ng Pangulo network niya, may paliwanag ba? Wala. Oh, darating yan. Mamaya. Pag nagsalita si Auntie Claire. Yeah. Mas maraming tanong ang lulutang. Yan. Ito muna, isang mahalagang paalala. Isinagawa pong kauna-unahang operational testing ng bagong mobile harbor crane sa Port of Cagayan de Oro na inaasa makakatulong sa pagpapahusay ng cargo handling at operasyon ng pantalan. Ang nasabing crane ay may twin lift capability na kayang magbuhat ng 2 20-footer container van o isang 40-footer container sa iisang operasyon.
Patuloy namang sinusulong ng Port Management Office, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, mga ganitong inisyatiba alinsunod po sa Integrated Management System, IMS, at sa mandato po ng Philippine Ports Authority na itaguyod ang mas epesyente, ligtas at globally competitive na operasyon sa mga pantalan. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. Meron pong pure gold mobile app sa mga ayaw pong lumabas ng bahay. Pwede na po kayong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Ito pa po ang isa, mahigit 50 taon na nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa po ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Sailin Bed, ang hari ng tibay. Sarap matulog dyan. Talaga naman. Yan ang pangarap namin ni Kuya Benny. Oo, Makatulog ng mahaba-haba. Oo, pagka tag-ulan, yan ang masarap. Tulog lang. Nakahiga ka sa Sailin Bed. Oo. Ano ha? Ay, nako. Ay, teka lang. Napalitaan mo ba yung, anong tag yun? Naihabol na ba natin kay Mau Aplas ka? Wala pa. Sige. Punta na tayo dito kay Senador Bato de la Rosa. Yes. Ano ha? Sa tingin mo, Kuya Benny, bakit na-deny yung kanyang hinihinging temporary restraining order sa Supreme Court? Well, actually, yung buong detalye ng desisyon, Oo. ilalabas pa raw sa May 25. May 25? Yes. At ang ngayon lang, basta't sinabi, hindi inaprubahan. No? Well, basically, alam naman natin, kapag ikaw ay nag-apply ng TRO o injunction, ito po'y kailangang mapatunayan mo na talagang kailangan. No? Dahil okay. magkakaroon ng irreparable damage or yung
tinatawag na paglabag sa iyong karapatan. Okay. Kailangan mapatunayan mo. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, kailangan mapatunayan mo kung ano yung tinitiaro mo. Ganun. Kung ano yung nire-restrain mo, yung temporary restraining order na kailangan mo, ano. Ngayon, kung matatandaan nyo, talagang lantaran naman sinasabi na walang kopya ng warrant ang Oo nga, no? sila Senator Bato de la Rosa. Wala eh, walang Even the ipinakita. Senate, no, Oo. na sinasabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano, Humihingi silang kopya. humihingi silang kopya kay NBI Director Matibag, hindi rin sila binigyan. Sabi daw ni Director Matibag, nasa sasakyan lang, di ko lang nadala ngayon eh. So Di ba? basically, sa nakikita rin natin, isa rin ito maaaring dahilan kung kaya't na-deny yung TRO. Kasi wala talagang physical, ano? Wala yung physical. Ano ba yung iti-TRO natin? Ano yung kailangan ng temporary restraining order? Walang detalye. Alam niyo, hindi naman... Kasi ano ipapahinto namin kung wala naman kami? Parang ganun ba ibig mo sabihin? Yun ang nakikita kong isa sa maaaring dahilan. And of course, yung sinasabi natin na pagpapatunay nga naman na ano ba ito? Ayun. Kailangan ba talaga ito? Magkakaroon ba ng irreparable damage? O magkakaroon ng violation sa iyong karapatan? Yun ang mga dapat patunayan dito. So, basically, one of the angle na nakikita natin, maaring yan din. Ito kasi yung balita, no? Ibinasura po ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa para po sa restraining order laban po sa pag-aresto sa kanya. Nilinaw po naman ng Korte na tanging ang hiling para sa interim relief o pansamantalang remedyo laban sa warrant of arrest na inilabas po ng International Criminal Court o ICC, Kuya Benny. At mga kababayan, hindi umano niresolba ng Korte ang pangunahing issue na tinutukoy ni De La Rosa para po sa kanyang pleading at motion. Yun pala ang nangyari. So, ang dinesisyonan lang yung Interim yung relief, pansamantala. pansamantalang remedyo para po doon sa kanyang warrant. Ano ha? Yun po. So, ano ibig sabihin yan? Ha? Pwede na siya arestuhin anytime. Yun nga ang tanong natin doon. Ano? Ibig sabihin to sapagkat hindi siya nakakuha ng TRO, pagka nakita ba si Senador Bato de la Rosa, pwede siyang na siyang arestuhin, dakmain. ulihin ng ano? Ganun ba ibig sabihin nun? Pwede na siya ipadala sa Sa dahig. Dahig? Ang laging ang tanong nila doon, teka lang, wala na tayong treaty, wala na tayong ano sa kanila, di ba? At ang utos nga ng Korte Suprema ay dalhin sa proper court ng Pilipinas ang mga naharap. Hindi didiretso natin sa The Hague na gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Kuya Benny. Well, Diba? nakausap nga natin kanina si dating Senator Gordon na isa sa nag-sponsor nitong itong batas na ito. Ganon? At sinasabi niya nga, itong batas na ito, ito yung international law. No? Na tayo may dalawang batas daw na yung isa sa atin dito sa lokal at kapag hindi ka makalaban, no? Lalo na sa gobyerno, pwedeng doon ka sa international pumunta. Kung kaya't sinasabi niya na tama yan. At pwedeng i-enforce sa atin yan. But again, yung sinasabi nga natin na yung sinasabi ng ating mga netizen, no? Na kailangan dumaan sa proseso ng ating bansa muna. Hindi naman ang mga Duterte ang nakaupo ngayon. So, pwede natin kasuhan ngayon. Ayan. Then, matapos yan, Ang law, ang korte natin sa bansa, ang magsasabi ngayon, di ba? Yes. Siya magdidesisyon. Yes, at bago mo isuko sa ibang bansa. Di ba? Yun yung sinasabi naman. Sa inilabas palang press briefer ng Supreme Court, ngayon pong araw na ito, kahapon, Miyerkules na ngayon, ang boto po ng Supreme Court and Bank ay 951 para po i-deny ang petisyon ni De La Rosa. Kaugnay po ito ng hiling na senador na pigilan ang ilang ahensya ng gobyerno sa pag-aresto sa kanya batay sa anumang warrant mula po sa ICC, Interpol o kaya po naman foreign judicial bodies
nang walang Philippine judicial warrant. Ayun, ano ha? Nilinaw naman ng Korte Suprema na ang desisyon ay para lamang po sa interim relief at hindi pa pinal na resolusyon sa pangunahing kaso. Ayun. So ano kaya? Dapat bakit mahaba pa ng oras, baka matawagan niyo nga si yung kanyang abogado. Yung senior ang pangalan nun? Si Attorney Si Bondok. Yan, para matanong natin, ano ba ang ibig sabihin nito? Tanong natin pagka meron At bang... ano ba ang kanilang magiging hakbang? Yan, Dapat silang isuko si Senator Bato? Yan. Ano bang, di ba? Yan kasi yung Supreme Court pinagtalunan yan, nila roon sa kabilang istasyon na habang ini-interrogate, ini-interview pala. Oo. Habang ini-interview. Habang ini-interview si Attorney Bondok, no? Di ba? Yan. Yan yung pinag-usapan nila roon. At kailangan malaman din natin, ngayon at lumabas na itong denial na ito, ano ba ang mangyayari? Di Kaya ba? pag ganito nangyari sa bansa natin, Kuya Benny, kung sino yung gumawa ng mabuti, yun ang pinahuhuli ngayon, pina-arresto, no? Yun Siya na nga, plus card, dinipensa yung yung Senado. Senado. Hindi, alam mo, yung Pinahuhuli. depensang yan, yun ang sinasabi natin. Saan ba nangyari yung mismong putukan? No? Sa jurisdiction ba ng Senado o sa jurisdiction ng GSIS? Ayun. Yan ang isa sa dapat Kasi sinasabi na kahapon pag-usapan. sa Malacanang, wala daw doon sa jurisdiction ng Senate yung mga NBI, nasa GSIS daw talaga eh. Di ba? Yun ang sabi nila. Yun ang sabi daw nila, no? Yun ang version nila. Yun nga sinasabi natin, Kuya Benny, sa nangyayari ngayon sa ating bansa, bakit napapansin natin kung sino yung gumagawa mabuti? Senator Bato de la Rosa, para sa kanya mabuti yung ginawa niya. Di ba? Ang turing nga sa kanya, hero. Oo, Di ba? dahil bumaba ang crime rate, although meron namamatay, yung mga masasamang looban namamatay, ngayon parang ang sinasabi nga naman ay ang pinagtatanggol, yung mga namatay na kriminal. Yun. At yung mga namatay na civilian na walang kinalaman sa anumang illegal na gawain, walang nagtatanggol. At saka itong pinakaleto siya, di ba? Para sa mga 13 senador, hero. Si Senador Bato de la Rosa din, di ba? Kaya nga sila nagkaroon ng posisyon ngayon bilang majority kasi biglang dumating si Senador Bato de la Rosa. Yes. Di ba? Pero Sabi tuloy ng isang nag-text sa atin, Kuya Benny, at tayo bang bansa ba natin ngayon ay parang Planet of the Apes na? Parang inuunggoy na ata. Inuunggoy na ata tayo Pero ngayon alam na niyo, nangyari ito. matalino man ang matching. Napaglalalagan din. Well, again, hindi po senyales na kamangmangan o katangahan ang pananahimik ng taong bayan. Ayan. Yan. Kasi nga, di ba speaking of TRO, naalala mo, di ba, yung inisyong resolution ng Supreme Court last year, May 12, 2025, di ba, na nire-require sina Bersamin et al. Na mag-comment within 10 days. Yung tungkol sa issue ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yata yan, ano ha? Yes. Ano ha? Deny yung TRO. Tapos, nito pong May 11, nagkaroon ng shooting incident kaya nag-file po ulit ng extremely urgent motion with manifestation sina Duterte at si Senador Bato. Di ba? May 16 po ay nag-file naman ng comment ang kampo nila Bersamin, Remulla, Marbil, Torre, ayun, sila Browner, sa pamamagitan naman daw po ng Office of Solicitor General. May 18, nag-file din po ng reply sina Duterte at Bato. Yun, ano ha? Well, ito ho kasing, ang TRO kasi, sabi nga nila, ay isa po itong extraordinary na ginagamit lang po ito sa mga strict compliance na meron daw po mga procedural at substantive standard, Kuya Benny. Ano ha? Well, yun nga po, kung ating iisipin itong bagay na ito, ay dapat mapag-aralan talaga mabuti ito ng ating mga tagapagpatupad ng batas. Ano ha? Paano ba ito? Paano ba natin itatrato itong mga bagay na ito? Ayun na nga. Diba? Doon po sa ating mga tagapanood, no po, na hindi po sanay doon po sa salitang TRO o Temporary Restraining Order.
bibigyan po namin kayo ng example na po. Pansamantala, basta Oo, kaya nga temporary yan, eh, no? oo. Oo. Kunwari, mayroon kayong bahay. Oo. At yan po ay nakatirik sa isang lupa at pinagigiba nung sinasabing may-ari ng lupa. Ang gagawin po ng may-ari ng bahay ay pupunta po sa korte para humingi po ng TRO Yan. para pansamantalang pigilan habang dinidinig pa Oo. yung Gagawa kaso. siya ng mga legal remedies. Yes, yan yung legal remedy. No po? Oo. Kapag nakakuha po kayo ng TRO, pansamantala po, bibigyan kayo ng duration yan. I think 15 days po yan. Parang ganun yata. Oo, na bibigyan kayo 15 days para ho hindi magalaw yung bahay Sa nyo. Supreme Court ata parang 60 days ba? 30 days? Mga Hindi, ganun. Basta ano may muna, mga- TRO, tapos injunction, ganun, Yan, oo, meron ganun oo. yan. Tuloy-tuloy. Then, after that, sakali pong walang mangyari at hindi po ninyo mapatunayan na nasa tama po yung ipinaglalaban nyo, abay pwede na po ituloy yung pong order na gibay niya. Parang tao rin po yan Oo. na kapag ikaw ay aarestuhin at ikaw po ay may TRO, pwedeng pansamantalang hindi ka arestuhin. Oo. No, pero may duration lang po yan. Tama. At ang kasunod mo po niyan yung mandatory injunction, yung mga ganyang action po, may mga ganyan. So, ito pong mga usaping legal, sa mga abogado natin pwede kunin. Kailan ma-interview natin to si Atty. Bondok Kapag kami kasi mamaya meron tayong usapang ano no? Ayun, sige, baka may Tsaka hapon na masarap may lang. interviewin to si Atty. Bondok dahil Kumakanta ito eh. Hindi, kahit na i-interrogate mo, okay lang. Ayan. Nakangiti pa rin. Doon daw po sa TRO, sabi nila, maaari daw po mag-grant ang TRO sa applicant kapag naipakita yung verified allegation at saka yung mga supporting affidavit, documentary evidence, ang Yun, pagkakaroon daw po ng... documentary evidence. Yan, opo. Yung mismong warrant. Yan. Isa na rin yun. Pagkakaroon daw po ng material at legally demandable right na dapat po maprotektahan, magkakaroon daw po ng grave and irreparable injury, extreme urgency, dahil kapag na-delay daw po ay mababaliwala na yung karapatan, yung rights, at wala nang saysay ang anumang magiging court decision dahil either imposible na pong ito'y ma-enforce, magiging moot na po ito. Ano ha? Equitable, sabi niya, at the same time po ay napahalagahan pa rin yung public service, no other plain, speedy, and adequate remedy. Yan. Dapat na po lahat po ng standards na yan ay present sa application para sa TRO. Mawala lang daw po ang isa dyan, ay pwedeng i-deny ang hinihiling ninyo na temporary restraining order. Yun daw pa pala yan. Talaga napakarami ring basehan talaga. Yes. Bago lumabas ang TRO. Hindi gaya noon, ang basehan lang, Oho. yung buti pa ang tao, Oo. walang pera. Pag may pera ka, may TRO ka. May tao. May tao. Ikaw naman, hindi ba? Iba naman spelling ng may tao at TRO. Yun ikaw na nga, naman. yung nga, mali ako, mali yata doon. Ano? Ay, nako. Kaya nga, di ba, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Oo. talagang halos ipagbawal yung paglabas ng TRO. Lalo daw yung mga big tickets project, Oo, ano? yung mga big tickets Mga project. malalaking negosyante, Oo. TRO yung project ng gobyerno. Wala na, delay na. Delay na. Hindi na matutuloy. Yung usaping right of way. Yan. Oo. Sasabihin sa mga hukom, kayo, mga lower judge kayo, ay mga RTC judges, di ba Oo. sila nang humingi? Subukan nyo. Dinidelay nyo yung proyekto ng bayan eh. Ay, Kaya natapos yung Skyway. ganun ba? Oo, dahil ang daming right of way issue niyan. Ay, yung sa Skyway Extension. Yes. Ito yung nagpanagpo ng South at saka ng North Luzon Expressway Skyway Yes. doon. Yan. Kaya natapos yan dahil bawal ang TRO noong mga panahon na yun. Eto na, yung sagot ni retired General Mau Aplaska doon sa ipinakita kahapon dyan po sa Malacanang, Kuya Benny. Ano ha? Ano ang kanyang mga initial na sagot? Ito po, inambus interview po siya ng mga reporter sa Senado eh. Pakinggan natin. Sir, the Senate was not under attack, sabi ng DIL, sir. Sir, dito tayo, sir. Well, it's their own version, but officially the Senate will. Senate will. We'll answer all of these Sir, questions. let's be... I have no authority. The Senate President will. Pero you maintain, sir. You maintain that you were under attack. The Senate was under attack. So you maintain, pinaninindigan niyo yan, sir. Excuse me. Kakasuhan po kayo. Sir. It is expected. Pero nakunakan naman kayo sa CIDG, sir.
Nagpunta na kayo sa CID, sir? Hindi pa. Yesterday, I was able to talk to General Morico. Our lawyer advised me to request for extension, but we are not prepared. Opo. Okay po. But we have already provided them with all of the evidence. It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Okay, sir, sabi nila DILG, alam niyo raw yung NBI. May 12 pa lang daw, sir. May security meeting na. Not true. Not true. Hindi wala kayo doon, sir? Wala kayo doon, sir? I presided the meeting. There was no invader. Okay, walang sinabi na magsisecure ang NBI. Walang sinabi na magsisecure ang NBI. Only thing is about impending impeachment, security preparation. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBA arrival here. So it's all. Sir, mini-maintain nyo ba na isang shot lang ang ginawa nyo, sir? Tatlo daw kasi, sir. Sir, can you see na sinasabi all evidence points na walang sir, wala raw attack sa Senate. And then we are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos, and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Sabi nila walang attack. But soon, we will all... Pero ano yung nawala? Ano yung We will show you. Tingnan kami ng konting panahon. Thank you, sir. Ayun, bigyan nyo ng konting panahon. Talagang kinuyog ng mga reporter sa Senado, no? Lahat gusto makakuha ng kanya-kanyang story, Oo. Sarap talaga, namimiss ko yung field, Pero malinaw sinabi niya roon na hindi nila Oo. hino-hold yung mga ebidensya. Yan. Yeah, At kanina din sa sa plenary, binabanggit ni Senate President Alan Cayetano na ibibigay nilang lahat yung kopya ng video, CCTV, etc. etc. Pati ata yung mga kuha ng mga network ay ipapadala din daw para magkaroon talaga ng investigasyon. Well, di ko lang alam kasi doon sa ipapatawag na Senate Committee of the Whole ata ang tawag nila doon na mag-iimbestiga sa pangyayaring ito ay baka kasama din ata yun sa aalamin nila. At isa sa pinaka-importanting narinig natin, hihingi sila ng extension para magkaroon ng ample time at makasagot doon sa mga paratang sa kanila. Pero pagtatalunan pa ba natin kung Pero, under attack or not under attack? well, hindi muna yun ang pag-usapan natin. Etong maganda siguro pag-usapan natin. Senado at executive branch na naman. No? Well, ano ang paraan para mapag-isang muli yan para sa taong bayan? Di ba? Ano yung hakbang? Kasi habang nag-aaway yan, Oo, habang palalim yan, abay, palalim ang sugat ng Juan de la Cruz na gutom na. Di ba? At hirap sa buhay ngayon dahil nga sa nagaganap sa buong mundo. Di ba? Meron kayang Meron kayang, well, yung Alan Cayetano kaya titindig para sabihin, oy, mga kasama, pwede ba, ano muna tayo? Stand down. Yung ginawa niya sa Blue Ribbon Committee, well, magandang pangitain na yun. Magandang unang hakbang yon. Akala ko pa naman, negosasyon yun, di ba? Kasi di ba parang lumabas din ang anggulo na, sige, papayag na kaming si Senador Alan Cayetano ang Senate President. Pero wag nyo lang gagawin chairman. Senador Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Maaring meron ganoon. But again, sa isang senador na talaga nga namang may tigas ng ulo ang pananindigan, pwede mong suwayin yun at sabihin, hindi, ang dapat umupo dyan si Senator Marcoleta. Ayan. But again, gaya nga nung sinasabi natin, yung tinatawag na reaching out, yung abot kamay, ayun yun.
Ayan. Kaya, sige. Pero hindi din naman mapipigilan kung ano maging resulta ng investigasyon, no? Oh, hindi. Halimbawa, si Senadora Pia Cayetano, marami naman silang miyembro dyan sa Blue Ribbon. Yes. Isa lang siya sa chairman, di ba? Pero pag naging ang kabuuan ng Blue Ribbon, ipatawag sige ito. Halimbawa, ipatawag ulit natin si Saldico, Martin Romualdez, ipatawag si Gutesa, ipatawag ang labing walong dating sundalo. Di ba? Kasi yun ang mga ano eh. Abay, yung ganun sa tingin naman natin, hindi na mapipigilan yun. Oho. Kung sakaling ganun talaga ang tatahaking direksyon. So, na-expect natin na sana ay magbigay ng statement si Senadora Pia Cayetano ngayon kung by next week ay magpapatawag na siya ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Well, Magre-resume na ba agad, no? Yan yung mga abangan. Oho. Yan yung mga abangan. Well, sa totoo lang, halos mas mataas yung level ng ating paghihintay doon sa Blue Ribbon kaysa sa Senate President. Bagay, tama ka. Oo, di ba? Pero ako balikan ko rin yung punto. Pero hanggang ngayon ba dapat papahabain pa natin yung usapin ng ang Senado ay under attack saka not under attack? Well, di ba? Ano bang, kung papatunayan natin halimbawa na under attack at papatunayan hindi under attack, ano ang pakinabang natin pare-pareho doon, ano? pareho rin batik. Batik sa kasalukuyang administrasyon na sinasabing hindi payapa ang pamunuan. ganon. So, with that, I think the executive branch should find a way kung paano talaga mag-reach out din dito sa bagong mayorya at once and for all, magkaroon ng magandang solusyon dito sa nangyaring ito. Alam mo, sino man ang manalo rito, sira ang sambayanan. Ako suggest ko diyan gawin nila natin ang lahat ng paraan para wag na maulit 'yan. Pero para patunayan niyo pa pong under attack o not under attack. Ewan ko kung ano ang saan kayo papupunta diyan, di ba? Bawat magkabilang panig at titindigan niyo yung inyong stand. Ano Baka walang katapusang usapin ito. Walang katapusang usapin at of course, Kung halimbawa napatunayan natin, tama, nagpaputok nga si Aplaska. At meron nagpaputok din ng NBI. O ano ngayon? Di ba? Ano ngayon? Sige, parehas kayo nagputukan, magkabilang panig. Di ba? At napatunayan nilang nauna nagpaputok si Aplaska, gumanti ng putok yung NBI doon sa lugar na yon. well, malinaw yung sinabi ni dating Senador Gringo Honasan. Ano, nakunan ba siya ng reaction yan? Yes, kapag ikaw nga naman ay nasa isang lugar na hindi mo naman lugar at meron kang dalang armas, Ayan, halimbawa yun nga. ano aasahan mo? Naku, kumusta ka? Ba't may dala kang Armalite? Kumusta ka? Ba't may dala kang machine gun? Diba? Tama nga naman at wala kang aasahan na magandang reaksyon ng makakasalubong mo. Ayan. Especially at may dala kang armas. Lalo pa nga, siyempre, parehas kayo armado at yung pinoprotektahan mo ay 24 na senador yan eh. Di ba? Well, Yun. parang ang lumalabas na istorya dito, para bang walang kwenta yung buhay ng mga senador na pinoproteksyonan. Parang ganoon pa yung mangyayari. Kung kaya't mas maganda siguro na tapusin ang usapin ito ng maayos. No? At wag na maulit. At wag nang maulit. Magkaroon na siguro ng yung SOP. Di ba? Hindi, talaga may SOP. Umpisaan na lang natin. Ang tanong dyan, saan ba nangyari ito? Ayan. Sa jurisdiction ba ng Senado? Sabihin na natin nangyari ito sa kabilang bakod, sa jurisdiction ng GSIS, pero bumabarena ka roon. At ang narinig doon, Binubutasan mo yung kabila. Binubutasan na ako. Yung pala yung kaya lang binabarena, gusto palang lagyan ng tornilyo para hindi na mabuksan yung pinto. Ilalak pala yung pinto. So yung anong kulang doon? Ang kulang doon, yung proper coordination. Ayun. Dahil papayag din naman ng Senado, ipapadlock namin to, ha? Para hindi na kayo daan-daan Para dito. hindi kayo dadaan dito dahil alam nyo naman at marami kaming pinoproteksyon ng mga painting dito. Gaya ng sabi ni... Bilyon-bilyon daw pala ang halaga ng painting sa'yo. Yes, bilyon-bilyon. Dahil Baka masira pa meron yan, pang Juan Luna ron na... Yun ang araw. Asset Yung- pala natin yun. Yes. Kung kaya't up to the end of the day, ang mag-uusapan pa rin po nito is nagkaroon po ba ng tamang koordinasyon? Yan. Okay? Ako gusto kong ma-resolve dyan. Tama ba? Halimbawa, may nangangailangan tayo ng security. Tama bang NBI ang tawagan natin?
Ngayon tama na. Tama na ngayon. Pwede. Ganun ba? Alam ba, ako, no, nangangailangan ako ng seguridad. Ako, may tangka sa buhay ko. NBI ang kukunin ko. Well, siguro pwede rin, pero kasi malimit sa sabihin ng NBI siya, boss, ang tao namin dito, ganito lang kadami kami. Diba? Ang pulis 225,000. Diba? Buong Pilipinas yan. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Well, tama ka na naman. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Dahil nga naman, maaring yung pamunuan ng GSIS ay malapit sa NBI. Kung kaya sa NBI humingi ng tulong. Di ba? Well, bigyan natin ng benefit of the doubt. Sige. Congratulations po si GM Wick Biloso. Yeah. Sa dami ng law enforcement agency sa NBI humingi ng... tama, wala tayong magagawa. Sabi ng NBI, may sulat po eh. Di ba? Ahensya ng gobyerno ito eh. At saka kami, may benepisyo kami sa GSIS eh. Empleyado kami ng gobyerno. Pag hindi namin binigyan niya, baka hindi ibigay yung aming mga benepisyo. Di ba? Maaari. Dahil po dyan, magbabalik pa ang saganang mamamayan. Empire Coffee, your barista quality type of coffee without the hassle. A pure coffee bean with... Teka lang ha. Baba mong konti. Masyadong humaharap. Yan. A pure coffee beans, all natural, no artificial sugar or sweetener, serve hot or cold for a refreshing twist. Your perfect sip, anytime, anywhere. Empire Coffee, your coffee in a bag. Mabibili to sa REH Central Office sa San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, REH Kings Empire Corporation branches nationwide. Pwede rin po kayo umorder ha sa online store, TikTok, Shopee at Lazada. Ayan. Bati muna tayo. Sige. Batiin natin itong mga nanonood sa atin. Jeff Segovia, Albert Nase at syempre ang Chairman Dick Ching dyan sa Binondo and Direk Jano Selbido na laging nakatutok sa atin. Yan, ang mga taga-Palawan daw po ay nakatutok doon sa atin sa pangunguna po ng Ka Esmeraldo Sibuma, ang Ka Ludimer at Ka Lea Alcantara sa Marikina, lagi din po nakasubaybay sa inyo pong palatuntunan. Marami pong salamat sa inyo. Ano ha? Saan pa ba to? Pasensya na po kayo. Doon sa iba, napapatungan eh. Ayan. Good PM po. Pakibati naman po ng happy birthday kina Kuya Danilo Ballesteros at Kuya Ramiro Clabel. At sa Kuya Marcial Balolong, get well soon po. Sila po ay taga Bunuan, Lingayen, Pangasinan. Ang pagbati ay mula po kay Kuya Jason Ferma. Ka Jason, kamusta na po kayo? Yeah. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po sa pagsubaybay. Ayan. Yan pa. Happy birthday kay Ka Romel Bart Bartolo ng Binyan City, Laguna. And greetings po sa mga kapatid sa lokal ng Sagingan, distrito ng Rodriguez, lalo na sa mga miyembro ng SCAN International na palaging nakasubaybay sa programa. Yan. Happy birthday din kay May Erese, pagbati mula po sa Sunrise Ladies La Union. Yan. Happy birthday Ma'am Rosario Vival ng Tagumpay Elementary School. Happy birthday din Ma'am Ronalyn Colmo ng Tagumpay Elementary School. Happy birthday din kay Sir Calixto ng Tondo, Maynila. Happy birthday to Crystal Joy Dekit at Justine Joy Dekit ng Tagumpay, Rizal. Ano nangyari doon sa ating usapang matino? Ready na ba? Yan. Panoorin na po natin ang usapang matino kasama po Tony Rowena Gonzon. Welcome to Usapang Matino dito sa Net25. Pag-uusapan natin ngayon ang mga tanong, the questions that are being asked by the public as a result of the incidents in the Senate where the National Bureau of Investigation, Director Matibag, attempted to serve a warrant from the International Criminal Court against Senator Bato de la Rosa. So, as you know,
the NBI entered the Senate with the knowledge of then Senate President Soto and waited for Senator De La Rosa, having, I assume, advance information that he will attend the Senate session that day. So that when Senator De La Rosa showed up, they pursued him, hinabol nila siya, at according to Senator De La Rosa, ay nag-wrestle sila. No? Nagpakita pa siya ng mga sugat sa kamay niya dahil sa sapilitang paghawak sa kanya ng mga NBI agents. Ang tanong, the question that the people are asking is that ICC warrant valid even now that the Philippines is no longer a member of the ICC? As you know, the Philippines withdrew from the International Criminal Court, from the Rome Statute, when President Rodrigo Duterte was president. So, however, the complaint in the ICC for crimes against humanity as a result of extrajudicial killings, allegedly, were filed in the ICC without filing in our domestic courts. And they allege that those crimes happened during the time when the Philippines was a member of the International Criminal Court. So that even if it's no longer a member of the International Criminal Court, now the ICC warrant can still have validity. Well, we're not questioning the validity of the ICC warrant, but people are asking if that warrant of the ICC can be enforced or served by law enforcers, in this case the National Bureau of Investigation, without going through a competent domestic court, in this case the Regional Trial Court. Now, to answer that question, we will have to study or analyze, well, two documents, aside from the constitutional right, of course, of the accused under our Bill of Rights, that no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. The other two documents are the Rome Statute, which is the basis for the International Criminal Court, and RA 9851, Republic Act 9851, which is an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and war crimes. So, the question is, what was the basis of NBI Matibag in enforcing a warrant issued by the ICC? And what was the participation of Trillanes, who was holding a copy of the ICC warrant on that day that the NBI director or his people attempted to serve it upon Senator Bato de la Rosa? We have invited an expert, and we will view her opinions today. Our guest, Dr. Loha, who is a lawyer and has a Master of Laws from the University of Hong Kong and has a PhD in international law, was our guest in my show, Sa Totoo Lang. So we're showing it here today, her opinion today, so that she can explain the relationship of the Rome Statute, on which the ICC is based, and our RA 9851. So
Let's watch Dr. Attorney Loha's opinion. Now, under the Rome Statute, Article 59 is very specific. It says that if there is an ICC warrant executed in a jurisdiction such as, for instance, the Philippines, then the first step would be for the arresting officer to bring the accused to a competent judicial authority. And the wording of Article 59 is very specific. Competent judicial authority, not executive authority like the DOJ, as what happened with President Duterte. So in this case, the competent judicial authority would be a regional trial court. Right. Now, the purpose of presenting the accused to a competent judicial authority is to enforce a very important right recognized by the Rome Statute itself, and which is the right to apply for interim release. Interim release? Yeah, before surrender. So that is a right recognized by the Rome Statute. And so if the NBI draws its authority from the Rome Statute, then it has to also recognize that right of the accused or arrested person to seek interim release. Now, interim release is one of the remedies available to the accused under the Rome Statute. That even if, for example, an accused is arrested in his home country, the accused may still apply for interim release in his home country. And where does he or she apply for that? In the courts, because the Rome Statute says judicial authority. All right? So the representative of the Secretary of Justice in the hearing of Senator Marcos after former President Duterte was arrested and flown to The Hague was wrong in saying that this Department of Justice is the judicial authority referred to in the Rome Statute. We all know that the Secretary of Justice does not function as part of our judiciary. It is part of the executive. So the Secretary of Justice representative was and is wrong. So when they captured former President Duterte and he was asking, where is the warrant? Torre had no warrant to show. Wala siyang may pakita. And when he was asked, by whose authority are you arresting me? Because you know, President Duterte was a former fiscal or prosecutor. General Torre said, my authority. My authority, he said. A policeman. Not even by authority of the Secretary of Justice, but my authority, Torre said. And captured him and forcibly brought him to a plane that brought him to The Hague, and now he is still incarcerated in the ICC. But in the Rome Statute, it says, as Dr. Loha explained, that the accused has the remedy of interim release. And since President Duterte was not brought to a competent judicial authority or the regional trial court, he was not able to avail of this remedy of asking for interim release. That is why his lawyers asked for interim release in the ICC, because he was not granted that remedy here in the Philippines. And in fact, there was no warrant of arrest that was shown or submitted to a judicial authority or the regional trial court
here in the Philippines. Now, if NBI Matibag says that he was basing his arrest of Senator De La Rosa on Republic Act 9851 and not on the Rome Statute, then he also failed to comply with that law. Because under RA 9851, Section 17, and you also read Section 18, the accused should be then, who is the, named in the ICC warrant, should be presented to or brought to the regional trial court. The same, because it is based on Section 59 of the Rome Statute, which says that the accused shall be immediately brought to a judicial authority. It doesn't mean the ICC. It meant the judicial authority where he was being arrested. Right? So if NBI Director Matibag says that he based his enforcement of the ICC warrant on RA 9851, then he also did not follow the law. He broke the law because under our Republic Act 9851, Section 17, and you read also 18, it states that the accused shall then be brought using an ICC warrant, shall then be immediately brought to the regional trial court in our country, where his identity will be ascertained. The court will make sure that during his arrest, his rights were protected, and where he can apply for interim release. So it is not correct what this government of Bongbong Marcos has been peddling to us, that they were bound to enforce the ICC warrant without submitting or bringing President Duterte to the regional trial court. And now, NBI Matibag seems to be confused. But, being a lawyer, he is supposed to know the law, and ignorance of the law is not an excuse. He must have known that under RA 9851, Section 17, he was duty-bound to bring, if he was able to arrest Senator Bato de la Rosa, to bring him to the regional trial court. That is the remedy and the procedure in the Rome Statute also, which Torre, who was being ordered by President Bongbong Marcos, which Torre failed to do, which in fact he refused any reason that will delay the capture of President Rodrigo Duterte. And the same order was given to NBI Matibag, which BBM now denies. BBM said, no, I did not order him to serve that warrant. But Matibag said he was ordered to serve this warrant. Naturally, why will he not? Why should he try to serve it if there is no order, right? I mean, he is NBI director. He takes orders from the Secretary of Justice, and the Secretary of Justice is the alter ego of President Bongbong Marcos. Bongbong Marcos said, no, I did not order him to arrest Senator De La Rosa. Because he had to say that because ang mga tao ay nagrereklamo na. There was already, an outcry. Okay? Because Matibag entered the Senate
NBI agents entered the Senate, presumably with firearms, to arrest an incumbent senator. And because his order was, you arrest him, but once he enters the session hall, you cannot arrest him anymore. That is why they pursued Senator De La Rosa like he was a common thief. And, you know, in criminal law and police enforcement, that is called a hot pursuit if the crime has just been committed. But at the time, Senator De La Rosa was not committing any crime. He entered the Senate with full intent to perform his functions and duties as a senator and to vote for Senate President Alan Peter Cayetano on that day. That is why you see the footage of Senator Bato de la Rosa running up the stairs, and he said that NBI agents did catch up on him, and in fact they wrestled such that he had injuries on his fingers. Now, what is a good example of that? One example of that requirement of the Rome Statute that the accused should be brought to a judicial authority to ascertain, among others, if his rights was protected, if this is his identity, is really the accused, and to apply for interim release wherever he was arrested in a court, an institution with judicial authority. One example is the Libyan official El Masri Najim, also called Najim. And he was wanted by the ICC for, he was accused of war crimes and crimes against humanity in Libya. But the ICC was informed that the state that captured him, Italy, had to release him and flown back to India, even if he was arrested in Italy in January 2025 on an ICC warrant. And what were the reasons why the Italian judicial authority released El Masri Najim? There were alleged procedural or technical defects in the ICC warrant process. There were issues about whether the Italian Justice Ministry had been properly notified. And there were legal complications involving extradition and domestic procedure. So the ICC wanted him detained and surrendered to The Hague, but Italy arrested him on the basis of the ICC warrant, but released him and repatriated him. So that is one example where the arresting country had to follow the Rome Statute's procedure, at the same time follow their own rules of court. And having found defects in the way the accused was arrested, the Italian judicial authorities released him and repatriated him. Unfortunately, this precedent in Italy was, of course, just ignored by the Philippine government, even if they had known about this case. Why? Because the BBM administration had the full intent to capture President Rodrigo and bring him to The Hague, whatever it costs. So what we have is a precedent where the Italian judicial authorities refused to send the accused
to the ICC when he was arrested in Italy, because they followed their own rules of court and they followed also Section 59 of the Rome Statute. Now, NBI Director Matibag, of course, has to answer to our jurisdiction, and I hope he does. I hope he is made accountable for this in the future. Why he attempted to serve a warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa inside the Senate and using harsh or in a harsh manner. At the same time, having tried to forcibly open the wall or the door that separates the GSIS from the Senate grounds, because both the GSIS and the Senate are inside one building because the Senate is renting from the GSIS. So, he has a lot to answer for. But if you ask him, I think he said that he is enforcing the warrant pursuant to RA 9851. If Torre were arresting, if Torre arrested President Duterte pursuant to RA 9851, he was duty-bound by law to bring him to the regional trial court, which he did not. And even if he says that he was arresting him by virtue of an ICC warrant, but enforcing it as a law enforcer of the Philippines, then he should have known that the constitutional rights of the accused are not waived in any law penalizing a crime. And therefore, President Duterte should have been brought to the regional trial court. This injustice is unforgivable, especially in the manner by which NBI Director Matibag attempted to serve that warrant with harshness, if not violence. Are we going to tolerate this? Is BBM going to tolerate this because it is politically convenient for him to look the other way? Is this the standard of practice of law enforcement agencies from now on? Na kailangan mahuli siya kahit sino pa man ang masaktan? Ganito na ba talaga ang gobyerno ng Pilipinas? Ito na ba talaga ang gobyerno sa isang demokratikong bansa? Wala na ba tayong konstitusyon o saligang batas? Wala na ba tayong Bill of Rights? Wala ba talaga tayong mga batas na nagrerespeto sa karapatan ng mga mamamayan kahit sila ay akusado pa? Mga kababayan, isipin na lang po natin na itong pangyayari ito ay hindi po ito maaring maulit. Kailangan po managot ang sinong dapat managot. And then, they project Senator De La Rosa as a fugitive from justice. Is he a fugitive from justice? He is not a fugitive from justice because there is no warrant of arrest issued
by a court of competent jurisdiction against Senator De La Rosa. He is not a fugitive of justice because he was not arrested, even if Batibag tried. He is a free man, and he is still Senator of the Republic. And what we want from the BBM administration, again, aside from all this corruption, is accountability of law enforcement officers, including NBI Director Batibag. Maraming salamat po. Ito po si Attorney Rowena Guanzon, ang inyong... Salamat po, usapang matino at yan na rin po naging kabuuan ng ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Bye!